Magandang araw po sa ating lahat. Happy New Year po at panalangin po natin ang pinagpala at matagumpay na bagong taon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta na po ang bawat isa po sa atin? Alam ko po na masaya po tayo nakasama po natin ang ating mga pamilya at ngayon nasa kanya-kanya tayong mga bahay, pwedeng nanonood ka, pwedeng nag-scroll ka lang at kung pwede ka po mag-comment kung nasaan ka po para makita naman po natin na kung saan nakakarating po ang ating pangangaral po ng salita ng Diyos po sa YouTube channel na ito at sa iba't ibang platform. At tayo po ay mag-aral at nilay-nilay muli ng salita ng Diyos at itutuloy po natin ang ating series na Book of Proverbs. Noong ating text ay magmumula po sa Kawikaan 22:4. Ang sabi po doon, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sabi naman po sa NIV translation sa wikang Ingles, sabi niya, humility is the fear of the Lord, its wages are riches, honor, and life. Sabi naman sa Good News translation, obey the Lord, be humble, and you will get riches, honor, and a long life. So pag-uusapan po natin, paano simulan ang pinagpalang taon. So, mahalaga po yung principle na to po, na binasa po natin, na madalas hindi nasusunod sa modernong mundo. In society where success is madalas ini-equate sa kapangyarihan, sa wealth, at sa self-promotion, itong verse na to ay pinipresenta ng ibang perspective. Ang humility at takot sa Diyos, ang tunay na susi ng pagpapalang tunay na yaman, karangalan at buhay. So may ilang puntos lang po tayong babanggitin po, no? May tatlo at may tatlo may tatlo ding practical points no paano natin ito isasabuhay. Unang-una, humility is God's blessing. Yung pagpapakumbaba pala ay susi sa pagpapala. Humility ay konteksto po nito ay kabaliktaran sa kayabangan, sa pagmamataas at pagiging umaasa lamang sa sarili. So ang Bible po ay tinuturo sa atin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. At hindi kahinaan ng pagpapakumbaba po kasi akala natin ang humility ay kahinaan. Pero isang virtue o nag-a-attract ng pagpapala ang humility. At humility ay, meaning po niyan ay meron kang tamang pananaw sa sarili natin na kaugnay sa Diyos. Alam natin na meron tayong Panginoon, na inaamin natin na lahat ng meron bagay na meron tayo ay mula sa Kanya. Kaya po tayo nagiging magiliw, handang matuto at maglingkod sa Kanya dahil sa pagpapakumbaba. Ina-acknowledge natin na siya po ang nagpapala po sa atin. Kaya po humility is the key of God's blessing. Ang humility po ay nagdadala ng kapayapaan po sa atin. Kapag humble tayo, hindi tayo nakikinig, nakikipagkompetensya, gusto natin mag-serve, gusto natin mag-glorify si Lord, at ganun tayong sa pamaraan pinagpapala at lumalago sa ating Panginoon. Kaya po yung unang-una, no? Na pag nilay-nilayan po natin na ang pagpapakumbaba pala ay susi sa pagpapala na nagmumula po sa Panginoon. Sabi nga, humility in fear of the Lord. Sabi po doon. So, pangalawa, fear of the Lord or reverence and awe. Diba? So, ang takot sa Diyos ay hindi tinutukoy dito ang pagiging natatakot ka lang or scared ka. Di ba, ibig sabihin ko ay malalim na paggalang at paghanga sa kanyang kalooban, kapangyarihan at authority. We acknowledging, di ba, holiness of God and authority of God over your life and over our lives. Ina-acknowledge natin na God is our creator, sustainer, no? Siya nagso-sustain sa atin, nagbibigay ng buhay. Buhay natin dapat lang siyang parangalan dahil siya ang ating Panginoon. Di ba? Yung takot, sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di ba? Ang pagtakot sa Panginoon, pag meron kang takot, ay yung simula ng karunungan. Kapag tayo ay may takot sa Panginoon, sa ating Panginoon, inuuna natin ang kanyang kalooban. Nagiging buhay natin ito. Di ba na nagpapakita din ng character, makatarungan at puno ng pag-ibig. Di ba nakikita natin, nagiging character natin ito kapag ina-apply natin ito, yung
takot sa Panginoon. Nakikita natin, nagiging maayos yung character natin, naging ah, makatarungan tayo at napupuno tayo palagi ng pag-ibig kapag meron tayong takot po sa ating Panginoon. Kaya po ang takot sa Panginoon is acknowledging His holiness, authority, at ano pa, ah, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang power, in God's power. So, ayun po, no? Pangalawa, humility is a key to God's blessing. Pangalawa, fear of the Lord, reverence and awe. So, ayun po, no? Ayun po yung susi na paano sisimulan. Kung tatanungin natin paano sisimulan, sumunod tayo sa Panginoon. At pangatlo, reward, riches, honor in life. Na-mention natin, di ba, riches, honor in life are not necessarily material blessing lang, pero include din dito ang blessing ng ano. Pero yung totoong kayamanan ay matatagpuan sa kapayapaan at layunin sa buhay. Diba, ang contentment that comes from the living according to His will, or contentment. Contentment na nagsisimula sa pamumuhay sa kalooban ng Diyos at kayamanan, ng totoong kayamanan ay matatagpuan sa kapayapaan at yung layunin mo sa buhay, yung alam mo yung purpose mo, di ba, blessing pa rin yun. Di ba, yung pinagawa mo yung purpose mo sa buhay mo, blessing pa rin yun. Isa-isayin po natin, unang-una yung riches. Meaning, tinutukoy dito yung spiritual na yaman at material na pagpapala. Hindi lang ito patungkol sa material pero spiritual. Kapag tayo ay mapagkumbaba at may takot sa ating Panginoon, siya ang nagbibigay ng ating tunay na pangangailangan, no? Na ating pangangailangan. At madalas, higit pa sa inaasahan po natin. Di ba sabi ng Philippians, na may God supply all your need according to His riches, di ba, in Christ Jesus. Di ba, higit sa ating mga inaasahan minsan dumarating talaga yung pagpapala higit sa inaasahan po natin. Di ba, ang spiritual wealth, tulad ng karunungan, kapayapaan at karangalan ay higit pa kesa sa material na kayamanan. Diba? Pag meron kanyang kapayapaan, kasi pwede namang marami kang wealth pero wala ka namang peace o di ka naman masaya. Kaya nga ang spiritual wealth ay napakayaman sa karulungan, kapayapaan, kagalakan at higit kesa sa mga material na mga bagay na meron tayo. Kaya maging mapasalamat tayo na tayo ay pinagpala ng Panginoon sa buong taon na ito. Sa buong taon na darating. So, pangalawa, honor, paggalak. Ang mga taong namumuhay sa kababaang loob or humility at takot sa Diyos ay nakakamtan nila ang karangalan kundi sa isang buhay na nagpapakita ng kanilang integridad, kabutihan, kabanalan at higit sa lahat, makamtan nila ang pabor ng ating Panginoon. Makikita po natin na pag namumuhay ka nito nagpapakita ito ng integridad, kabutihan, kabanalan, at higit sa lahat, makakamtan nila ang pabor ng Panginoon kapag in-honor nila. Di ba? Mamumuhay sila ng may honor. Of course, honoring the Lord. Di ba? I-honor pa rin natin si Lord. So, pangatlo is buhay. No? Life. Tinutukoy dito sa buhay na walang hanggan at masaganang buhay dito sa lupa. Tinutukoy din dito yung buhay na walang hanggan at masaganang buhay sa lupa. Yung namuhay tayo ng may humility at takot sa Diyos ay nagdudulot ng buhay na puno ng layunin, ng purpose, ng joy, at hope ng ating buhay na walang hanggan. So, di ba dapat i-remind natin yung sarili natin that leads to lasting happiness, di ba? At peace that joy transcend in circumstance. Di ba kapag namumuhay tayo po ng buhay na kasama ang Panginoon, maglilid to sa walang hanggang kapayapaan at kasiyahan at happiness that transcend circumstance. Nababago yung situation ng buhay mo kapag meron kang buhay na nanggagaling po sa ating Panginoon. Masaganang pagpapala. Hindi lang sa walang hanggan buhay, pero buhay dito sa lupa. Sabihin, habang tayo pala ay nabubuhay, pagpapalain po tayo ng Panginoon kapag tayo sumusunod sa Kanya. Kaya nga, obey the Lord. So, ano lang natin, i-recap lang natin. Unang-una, number 1, humility is a key to God's blessing. Pangalawa, fear of the Lord, reverence and awe. Pangatlo is the reward. Ano yung reward? Riches, honor, in life. Sinabi na po natin kanina, yung tatlo.
na reward ng ating Panginoon, mga pagpapala ng Panginoon sa atin. So, paano naman natin ito isa sa buhay? So, unang-una, humility in action. Makikita din natin dito sa makikita din ito sa pakikipagsalamuha sa iba. So, meaning, marunong tayo makinig, maglingkod, pagpapahalaga sa mga needs ng iba o sa ibang tao, pagpapahalaga sa ibang tao. Hindi siya naghahanap ng parangal ng tao. Gusto niya maglingkod, magbigay ng karangalan sa Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Ayun yung humility in action. Di ba nagpapakita rin ito na magaling kang makisalamuha sa tao, hindi ka mayabang, no, nagpapahalaga ka, naglilingkod ka, pinapahalagan mo yung needs ng iba, at hindi lang yon, di ba? Ah, ah, humble ka sa harapan ng Panginoon. So, pangalawa is paggalang sa Diyos, reverence. Reverence to God. Ang buhay na may takot sa Diyos ay ah, nag, naglalagay sa laging nagbigay ng karangalan sa bawat aspeto ng buhay natin. Sa mga desisyon at relasyon sa trabaho. Di ba? Paggalang. Dito, pinapakita ang pagpapasakop natin sa Diyos. Pagkilala sa karunungan ng Panginoon higit sa ating sarili. Di ba? Pinaparangalan natin ng ating Panginoon higit sa ating sarili. Pagtakot at uh, naglalayo nito ng laging magbigay ng karangalan sa bawat aspeto ng buhay po natin. Paggalang po sa Panginoon, na ating Panginoon. Pangatlo, in the last, obey God's words. Ang pagsunod sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga salita ay magdadala po sa pagpapala sa buhay natin. Kaya paano po tayo pagpapalain sa buong taon? Sumunod tayo sa Panginoon. Obey the Lord. Kung ano man yung mga pinapagawa niya, ano man po yung mga direction niya po sa buhay natin, importante po na sumusunod tayo. Kasi ang taong sumusunod ay pinagpapala ng ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, ito po yung unang araw po ng taon, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan po namin ang pagpapala, Panginoon, at uh, kababaang loob. Lord, magkaroon kami ng takot sa iyo, Panginoon, at naniniwala po kami, ito po yung magdadala ng pagpapala sa aming buong taon. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin na nakikinig at sumusubaybay po, Panginoon, sa programang ito, Panginoon. At naniniwala po kami na marami ka pong hinandang surprises, marami ka pong favor, maraming blessing, maraming mga breakthrough ang mararanasan po namin ngayong taon. Kaya Lord, ina-acknowledge namin ang makapangyarihang presensya mo sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming career, sa aming pag-aaral, sa aming negosyo, at sa aming relasyon. Panginoon, na may mga relasyon po sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo, ikaw po ang maging sentro ng buhay namin. Lord, maraming pong salamat. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po kami sa mga tagumpay. Nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin mo, Panginoong himala. Panginoon, dadaan man po kami sa mga pagsubok, pero naniniwala po kami na hindi mo kami iwan at pababayaan, Panginoon. At salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, na sasamahan mo po ang Lord, samahan mo po kami ng iyong presensya sa buong 2025 na ito. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming pong salamat at magandang araw po sa ating lahat. Happy New Year po ulit. Ito po yung simula ng taon at magkakaroon po tayo ng fasting. No? At hindi lang ito, traditional lang, nakagawian lang natin buong taon. Pero ang gagawin po natin, magpa-fasting po tayo para sa gagawin ng ating Panginoon. Para sa paghahanda sa ating spirituality at paghahanda sa ating buhay. Maraming pong salamat po at lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless everyone. Happy New Year!